Yun. Magandang umaga sa ating mga kamag, ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. Muli, welcome sa panibago nating video reaction mula sa inyong Lolo Mag. Well, dito no sa ating video ngayon no, nakita ko lang 'to eh. Ang pangalan ng kanyang channel is 7,000 Isla. 7,001 Isla. Yan. So ang title niya rito is ang punto de vista ni Attorney Randy Bayan hinggil sa due process at lawyer's duty. So tayo naman ang title ko naman dito is sino ba ang tunay na kumakalaban? Si Rapi Tulfo ba o si Attorney Libayan? Diba? So siyempre para malaman natin yan, panoorin natin itong video. A lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, and promote respect for law and legal processes. Yon. So, dapat ang lawyer pinaninindigan niya yung batas. Diba? And sumunod sa batas o sa proseso. Siyempre, hindi alam ni Rapi Tulfo yun dahil hindi naman siya lawyer. Diba? Tuloy natin. Yan po ang mga nagbabagang salita at pahayag ni Attorney Rani Libayan. Alamin natin kung bakit. Ko po, hindi sa pagmamayabang. Ayan po, nasa YouTube channel ko po. Kaya ko po, meron pa nga po, 2 days lang, nasusolve ko po eh. Si Rafi 2 days na nasosolve niya yung problema. Ang tanong, may authority ka ba? Ito yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na you don't have any authority no na gawin yung mga ginagawa mo sa RTIA kasi usapang batas yan eh. 'Di ba? Usaping batas yan eh. So 'di ba? Kung sinasabi niya na natatapos niya ng kasi parang inisulto niya yung ating judiciary no. Dahil nga pag sa kanya lumapit dalawa tatlong araw natatapos agad. Di naman ganun ka-easy yun. Tulfo lagi mong tirin. Why? Because Rafi Tulfo is not promoting respect for law. Di ba? Hindi niya na nirerespeto yung batas natin. Okay, ganito yan. Given, may natutulungan talaga siya. Okay? Ngayon, kaya naman siya naging takbuhan ng ating mga mamamayan. Ito sa totoo lang naman, nabanggit ko na rin naman to before. May mga kawani kasi tayo sa gobyerno ng mga tiwali. Like mga pulis, di ba? Pag hindi ka kilala, hindi ka entertain. Dati sa PAW may mga ganun din naman, may mga tiwali, pero hindi lahat syempre. Di ba? So dati kaya nga nabuo yung salitang Kaya nga nabuo yung salitang ang batas ay pangmayaman lang. 'Di ba? Kasi ang lagi lang napapaboran ay yung mga mayayaman. 'Di ba? Kaya nga maraming nakukulong na walang kasalanan kasi nababaligtad yung sitwasyon. So, ito yung mga nakikita kong dahilan, no? Kung bakit naging takbuhan itong si Rapi Tulfo. Kaya lang sumusobra naman. 'Di ba? Sinasaklawan na yun na niya yung batas natin. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, hindi mo dapat ilagay sa kamay mo ang batas. 'Di ba? Tuloy natin. Kinakalaban niya kami actually. Siya ang unang kumakalaban. Dumidepensa lang kami bilang mga abogado. Tama. So dito natin makikita ngayon kung bakit ginagawa ni Attorney Libayan na i-criticize si Rapi Tulfo kasi nga ang totoong kumakalaban sa batas ay itong si Rapi Tulfo. Kasi nga cut the process eh. Diba? Which is hindi tama. Kasi hindi naman sinasabi niya 2 to 3 days na aayos yung problema, hindi naman ganun hindi naman totoo yun eh. Kasi pag ang problema ay pang usaping batas talaga, inire-refer din niya eh. Saan? Sa PAW. Na sinasabihan niyang bobo at tamad. Diba?
O kaya totoo dito, siya yung kumakalaban at sabi nga ni attorney, dumidepensa lang sila bilang abogado. Okay? Ito natin. Dahil trabaho namin yan. We are officers of the court. Hindi kami pwedeng manahimik because we should promote respect for law and legal processes. Yan. Yan yung mga Kay Rapid po si cut the process. Diba? Sabi ko na kanina, ulit ko lang. Ang pinaglalaban naman ni Atty. Libayan is sumunod tayo sa proseso. Kasi yun naman ang tama. Diba? Dito natin makukuha yung tunay na hustisya sa proseso ng ating batas. Diba? Ulit. yan yung malaking dahilan kung bakit sa intro pa lang nagbabaga na. Lalo niya lang, binigyan ng diin. Yung mga pahayag na yun, ayon sa sinumpaang tungkulin ng isang abogado. 2 days, 3 days, nasusolve ko. Bakit kayo 3 years? Trabaho ko yun bilang isang abogado. Kung merong nang balasubas sa batas o kaya sa proseso ng batas tulad ng sinasabi nila na walang kwenta ang due process, kailangan kong ipagtanggol yan. Kasi yan ang sinabi ng trabaho ko sa akin. Yan ang aking obligasyon. Meaning, yung 100 plus na lawyer ni Rapi Tulfo ay hindi ginagawa ang kanilang obligasyon bilang isang abogado. Instead, kinukonsinti nila yung ginagawa ni Rapi Tulfo na kawalang respeto sa batas natin. Tama? So, ngayon, ang tanong, sino ba dapat ang kinakasuhan ng disbarment? Si Atty. Libayan ba? O yung 100 plus lawyer ni Rapi Tulfo na hindi ginagawa yung kanilang tungkulin upang protektahan ang ating batas para hindi ma-disrespect. Diba? Para hindi mawala yung tiwala ng ating mga mamamayan sa ating batas. Why? Bakit ginagawa ito ng 100 plus na lawyer ni Rapi Tulfo? Ano sa tingin niyo? Nanyo dito. And will conduct myself as a lawyer according to the best of my knowledge and discretion. Because I am mandated to do so. Kaya hindi na rin kayo magtataka mga kabatas natin kung bakit lagi kong criticize itong si Rapi Tulfo kapag sinisiraan niya yung judiciary at due process kasi nga mga kabatas natin. Ito yung isa sa mga punto de vista na nakikita ko, no? Isa sa pinakamahalagang punto ni Atty. Rapi. Tama si Bossing. Diba? Yung pinaka mandato ng lawyer. Tuloy po natin. Inuobliga ako ng propesyon ko na gawin yun. Trabaho ko yun. Makikita mo yung maalab na... Kaya nga, dito natin malalaman na yung 100 plus lawyer ni Rapi Tulfo ay hindi ginagawa yung kanilang trabaho, yung kanilang mandato bilang isang lawyer. Diba? Nakakadismaya lang. Bakit ganyan yung mga lawyer na yan? Tuloy. Damdamin niya patungkol doon. Kaya din naman ng mga kapulisan natin, they are sworn. Actually, hindi naman yan damdamin, sir. Di ba? Batas nga eh. Nasa rules nila bilang abogado eh. Binabasa nga niya, di ba? To serve and protect o manilbihan at protektahan ang soberanya ng Pilipinas at ang mga mamayan nito. Hindi ako katulad ng mga ordinaryo niyong marites kasi nga trabaho ko yun bilang isang abogado. The ethics of the legal profession rightly enjoins lawyers to act with the highest standards of truthfulness. So walang ethics. Yung mga abogado ni Rapi Tulfo. Well, itong ebidensya pinapakita na nga ni attorney. And he's the one who's doing the mandate ng isang lawyer. Diba?
Sabi nga niya, inuobliga siya ng kanyang profession. So, mandato yun. Diba? Fair play and nobility. Yun, Fair sinasabi ko. play. O, yun. Diba? Sinasabi ni Rapi Tulfo na 2 to 3 days natatapos niya yung problema sa paanong paraan. In a fair play diba? In a fair play way ba? O hindi nagiging patas yung ginagawa niya? Why? Kasi natuwa yung kabila. O di ba napanood nyo to kay nung inireact natin kay Marcoleta, kay Congressman. Natuwa yung nagsumbong, pero yung sinumbong ano nangyari? Asan ang fair play doon? Asan yung pagiging parehas doon? Diba? Balanse. Asaan? Hindi balanse. Alam nating lahat yan. Hindi balanse ang nangyayari. Kaya sa Rapi Tulfo in action. Tuloy. Dapat patas. Fair play o patas na laban. Kaya nga. That's why we have to keep them in check. Pag nakikita nyo na medyo may sumusobra na at nasisira na, no, yung practice of law, yung judiciary, you have to do something. It's your duty. Sabi niyang ganyan, thus every lawyer should act and comport himself in such manner that would promote public confidence. Every lawyer, ang sabi doon. Every lawyer should promote public confidence. Diba? Kaya kapag may sumisira na sa ating judiciary, sabi nga ni attorney, ipagtanggol naman natin. Bakit yung ginagawa ng mga 100 lawyers, hindi nila pinagtatanggol? Instead, kinukonsinti nila. Diba? Kaya nga sabi ko, kung mayroong madidisbar dito, dapat sila yun. Dahil hindi nila pinoprotektahan yung batas natin. Tuloy. Promote public confidence in the integrity of the legal profession. Ngayon, na nakita nyo ito, you understand why I act this way. Yeah. Yun nga, at makikita po natin na talagang he is imposing the duty, the lawyer's duty to defend the Constitution, the Judiciary Department of the country, ng ating bansa. 2 days, 3 days. Nasusolve ko. Bakit kayo 3 years? Because that is public trial. Oo naman. Yeah. Inuhusgahan ka nang wala ka naman sa korte na hindi alam yung panig mo. Mas mainam na alam yung panig mo para naman maging balanse. Ayaw natin ng public trial. Rapi Tulfo in action. Anong ginagawa nila? Pumunta kayo sa akin. 2 to 3 days na solve ko lahat yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo. Pero anong nangyari? Nagkapahiyaan both side. Diba? Yun naman yung nangyayari. Like kabitan. Away yun ng kapitbahay. Away mag-asawa. Ano nangyayari? Akala ba nung nagsumbong ang napapahiya lang yung sinumbong niya? Di ba hindi naman? Alam naman nating lahat yan. O iniputan ka ng asawa mo, isusumbong mo kay Rapi Tulfo, sa tingin mo hindi ka napahiya? Nalaman ng buong mundo na iniputan ka ng asawa mo? Di ba? Kaya nga meron tayong korte. Para sikreto ang lahat. Kayo lang nagkakaalaman at yung mga judge, mga abogado nyo. Dinadala nyo nationwide yung problema ninyo eh. So public trial ang tawag dyan. Diba? Nahuhusgahan kayo ng taong bayan. Na imbis na maghuhusga lang yung korte, taong bayan, nahuhusgahan kayo. Kaya nga public trial eh. Diba? Trial by publicity. O tapos ano nangyari? Pinagkakitaan kayo. Ayun na hindi nyo maintindihan. Hindi ko alam kung bakit ganyan kakipot ang mga utak ninyo, mga Tulfonatics.
Diba? Inyo lagi mga kabatas natin, due process is important. Sumunod tayo sa batas. Because that's my duty. Promote public confidence in the integrity of the legal should act and comport himself in such manner that would promote public confidence. Oh. Promote public confidence in the integrity of the legal profession. Yan ang pinakamatinding Diba? punto de vista. Ang obligasyon ng isang abogadong ipagtanggol ang kanilang profesyon at ang integridad ng kanilang samahan, lalo na sa IBP at Yeah. ang judicial system. Diba? Yan yung kinakalaban ni Rafi Tulfo. Inaalisan niya ng integridad itong ating mga abogado, itong ating judiciary. Kaya pinagyayabang niya 2 to 3 days. Tapos ang problema sa kanya. Pero nagkaroon ba ng fair trial? Kitang-kita naman natin, hindi eh. Anong ginawa niya kay Kanlog? So tingin niyo fair trial ba yun? Doon sa tinawag niyang gold digger, reyna ng gold digger, fair trial ba yun? Diba? Pag sumunod tayo sa proseso, dito natin totoong makukuha ang hustisya. Pag natalo, halimbawa, ikaw natalo ka sa kaso, at least maluwag sa loob mo na matatanggap dahil lang naghusga sa iyo yung mga ebidensya na ipresenta sa husgado. Ngayon, kung inaakala mo na hindi parehas ang naging pagdinig, meron tayong Court of Appeal at meron pa tayong Supreme Court. Diba? Ngayon, wala na tayong magagawa kung ang pinapakita talaga ng mga ebidensya ay may kasalanan ka. Dapat tanggapin mo sa loob mo yun kaysa doon ka sa Rafi Tulfo in action. Hindi na nga parehas ang trial. Napahiya ka pa sa buong mundo. Pag natalo ka, matatanggap mo ba? O habang buhay mong dadalahin yun dahil nalaman ng buong mundo kung ano yung problema mo. Nalaman ng buong mundo yung mga personal na mga bagay mo sa buhay. Diba? Isip-isip po. Isip-isip. Gamit po ng utak. Tuloy. Kaya nga sinasabi ko sa inyo lagi, mga kabatas natin, due process is important. Sumunod tayo sa batas. Because that's my duty. Promote public confidence in the integrity of the legal profession. Ano bang ginagawa ni Rafi Tulfo? Kasi walang kwenta yung due process na yan. Kaya kung merong mga naninira, kung meron nagpalabas ng hindi tama tungkol sa batas, it is the duty of every lawyer to correct it. And there were 100 lawyers not doing it. Diba? Hindi nila itinatama. Ang dami nyo dyan sa RTIA. Pero ni isa sa inyo. Hindi ko kayo hinusgahan ganang akin. This is my opinion. Kasi bakit nandyan kayo? At kitang-kita nyo naman na may mali. Bakit hindi nyo itinatama? Or kung hindi nyo kayang itama, wag na kayo dyan. Malis na kayo dyan. Diba? Sino ngayon na hindi parehas? Yung batas ba natin? O yung RTIA? Diba? Mandated, inuutusan kami. Kung sinisiraan ng korte, sinisiraan ng judiciary, quasi-judicial bodies, it is the duty of every lawyer to protect it. Kailangan niyang protektahan yan. Kasi kung nasira, mga kabatas natin, nasira ang tiwala ng mga tao dyan sa judiciary na gumagawa ng desisyon o kaya sa mga quasi-judicial bodies, wala nang kaayusan. Tandaan nyo ang dahilan kung bakit hindi kaliwat kanan ang patayan. Hindi kaliwat kanan ang nakawan dahil takot
yung mga tao na gumagawa ng masama na makulong. The very purpose of the law is to make sure that there is an organized, Huh? civilized country and Aha. yung may sinusunod tayong batas na hindi tayo pwedeng gumawa ng mga bagay na maaaring makasakit o makapanglamang sa kapwa natin. At doon talagang hindi maaaring itanggi ng kahit sinong mamamayan ng kahit anong bansa na ang mga tinalagang batas ang pamantayan natin bilang mamuhay ng sibilisado. Kung walang tiwala, Yes. Yung batas natin ang kumukontrol para hindi maging magulo yung bansa natin. Diba? Oo, may mga gumagawa pa rin. Ayun yung mga taong desperado na. Diba? May pumapatay pa rin. Minsan naman hindi sinasadya. Gagawa dahil sa buso ng damdamin. Diba? Pero lahat tayo takot sa batas natin. Kaya nandyan yan. Ngayon, pag nawala ang tiwala at hindi na naniniwala ang mga tao sa batas natin, ano mangyayari? Gulo. Gulo. Diba? Nakawan dito, patayan doon. Diba? Kaya, tama si attorney, masisisi ba natin siya? Kung ginagawa niya ito, na kinikriticize niya, si Rapi Tulfo? At ang Rapi Tulfo in Action Foundation? Di ba? Kaya nga ako nandito Kaya ako nandito kasi naniniwala ako sa batas natin. Naniniwala ako sa proseso natin. Kaya nandito ako sa Kabatas Community. wala na yung mga tao sa judiciary. Kung walang tiwala ng tao sa due process, kaguluhan na yan. Palakasan na lang loob. Ano nga ba ang lawyer's duty? Hindi man po kabuuan yun, pero sa palagay ko, naipakita naman ni Atty. Libayan yung punto de vista niya. Bilang patas din po, magpapadala po ako ng liham kay Senator Rafi Tulfo hinggil dun sa due process at ang kanyang paniniwala tungkol doon. Kaya para patas naman po, dahil unang-una sinasabi ko pa ulit-ulit, si Senator Rafi Tulfo maraming natulungan. Hindi ho kayang itanggi ng kahit sinong tao yun. Maski si Atty. Libayan, nabanggit na rin yung dati. Pero yun lang, ang kino-question ni Atty. Libayan ay yung pamamaraan ng pagtulong. Ano ho? When you talk about the law, pag nag-uusap po tayo tungkol sa batas, kailangan po ng expertise yan. Only lawyers can have legal opinion. O wala kang malawak na karanasan patungkol sa mga bagay na sasabihin mo, lalo na't may kinalaman sa batas, medical, any specialization, you need that expertise and experience. Parang nasa pamamahayag, parang si Senator Rafi Tulfo. Experiensyado yan. Kahit nga eksperyensado ka, kahit nga mahaba na yung experience mo sa batas, halimbawa. Pag nagbigay ka ng payo, sa tingin natin, mas tama, sabihin na natin na tama yung pinayo mo. Pero, mas magiging tama yan kung lawyer ang magpapayo niyan. Tama. Kaya nga, kahit ako may konting alam na rin naman ako sa batas, pag may humihingi sa akin ng payo, yes, pinapayuhan ko. Pero sinasabihan ko sila na mas maganda na kumonsulta kayo sa abogado para sigurado. 'Di ba? Kasi sila naman talaga yung may karapatan. Sila lang naman talaga yung may karapatan. 'Di ba? Pagdating sa usaping batas. Tama. 'Di ba, Rapi Tulfo? Tuloy. Expertise. Anything in particular with the medical field. Ang problema nga, expertise niya na yung pagiging broadcaster Kaya lang bakit, 'di ba? Kaya nakakasuhan siya ng libel. Convicted siya ng libel. Why? Kasi nagko-cross the line siya. Sumusobra. 'Di ba? Tuloy. For law, it requires someone who has been trained, practicing, and executing
that knowledge towards that field. I watch my words. Me too. I watch my words. Diba? So ayan mga kamag, mga kabatas at mga kayubi. So dito nakita natin kung bakit binabatikos ni Attorney Libayan si Rapi Tulfo sa kanyang ginagawa sa RTIA. Diba? Kasi nga pinagtatanggol ni Attorney Libayan yung ating judiciary, yung ating batas. Kasi nga pag nawalan tiwala ang mga tao sa judiciary natin, eh magulo na po yung bansa natin. Kasi yan po ang kumokontrol. Kaya hindi ganun kagulo itong bansa natin. Diba? Okay, alright. Muli, isang magandang umaga sa inyo lahat. At syempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.